Maligayang pagbabalik! For today's video mga paps, isang napakalaking puso ang gagawin natin. Grabe naman sa laki. Hindi naman po sa sobrang laki mga paps. Kumbaga, mas malaki lang po ito dun sa mga una naming naging order. Dun po sa may una kong ginawang mga puso ay sumusukat po siya ng 80. Ang taas naman niya sumusukat ng 1 metro. Tapos ito naman pong pusong ito ay sumusukat ng 160. Noong mga panahong ito mga paps, napapaisip ako dyan. Kung napansin niyo po habang nagpipintura ako ay patigil-tigil ako. Parang yung pagkakagawa ko po kasi dito sa may parting ibaba, napakababa niya. Ini-imagine ko na po ay magiging final look niya. Sabi kong ganun, masyadong mababa. Mumukha pong bansot yung puso natin, kaya binaklas ko po ulit at pinalitan ko po ng mas mataas na sukat. Gandahan na nga rin mga paps, karton yung ginamit natin at mabilis natin napalitan. Makalipas po ang 4 na araw, ito nga po naglilinis na ng bulaklak sila Alim at saka Imon. Kumbaga po, meron kaming 1 kalahating araw para maipabuka ng maayos yung mga bulaklak. Tapos ginagabihan naman mga paps, yung pinagtanggalan po ng karton doon sa mga bulaklak ay nilagay natin dito sa may ilalim ng puso. Kung mapapansin nyo po, para naka-slide ng kaunti yung ating pagkakalagay para mabawasan yung sukat ng paglalagyan ng ruskus para hindi masyadong maraming magamit. Abay talaga naman napakamahal din ng ruskus ng mga dahon. Tapos nun mga paps, nalagyan na rin po ng sponge. Ito nga po, binasa ko na rin ng tubig. Nung kinabukasan po niyang mga paps, nagdagdag ulit tayo ng tubig. Kumbaga, di bali na pong mabigat basta ma-enjoy ng matagal ng customer itong arrangement na ito para tumagal ang buhay ng mga bulaklak. Pero kahit pa paano, pinatitian ko pa rin siya ng ilang oras. Tapos kada tusok din natin ng mga bulaklak na ito ay nagtatagas din yung mga tubig. May mga nagtatanong ulit, bakit daw tinatanong na may tubig ba yan, ganyan. Ilang beses ko na pong pinapaliwanag, hindi ka pwede mag-arrange ng ganito nang walang tubig. Pero mga paps, bali nauna na po natin yung first layer tsaka second layer dun sa papusong ganon. Pagkatapos po nun mga paps, gumuhit po ako dito sa may gitna at yun po yung gagawin nating pattern. Isang diretso po yun na may paliko ng kaunti. Hindi ko na napansin sa live yan, dito ko na nakita sa may video na medyo pumaling ng kaunti sa may parting itaas. Okay lang po yun, konti lang naman di ba ga? Pagkatapos po nating maayos yung hanggang sa fourth layer, abay, hihigop muna tayo ng kape. Katapos po natin humigop ng napakasarap na kape, balik po tayo ulit. Bali sa pagtutusok ng mga bulaklak mga paps, sabi ko nga po dati, maliit na stem muna, tapos papalaki ng papalaki yung stem na puputulin natin hanggang sa matumbok po natin yung pinakang dibdib ng ating puso. Ito nga mga paps, natutuwa na ako kasi yung estimate ko dun sa sukat ng puso, tapos dun sa bilang ng mga bulaklak ay nagsakto talaga siya. Nung nadil po itong order na to, napakadaling kausap ng customer. Bigay lang kami ng prices, yun, wala naman din sa isip ko na may bibili ng ganito karaming mga roses. Teka muna at nabasa talaga yung aking sapatos di ay kada tapak ko ay pumipiga ng tubig yung medyas ay di napakaligmit na noon. Ito nga mga paps, bali yun nga po, nagulat ako sa may customer. Kaya ang una nga mga paps, tinanong po niya kung magkano nga daw yung heart shape namin na bouquet. Sinabi namin yung presyo doon sa may sukat na maliit. Ang reply naman niya ay ano daw yung sukat na pwede pang mas malaki. Bigay po ako ng sukat na 850 pieces tsaka yung 550 pieces. Hindi na ako nag-isip pa ng mas marami kasi nga unang-una problema ako kung paano ko siya gagawin. Yung pagsasakyan, yung mga ganun-ganun po kumbaga. Siyempre, kumbaga, ayoko rin naman bigyan ng sakit ng ulo yung ulo ko. Ay talagang mahirap yan pagka nakipag-deal ka ng hindi mo alam ang gagawin mo. Kung anong sabi ko dati mga paps, kapag kaya ko po yan, maski pa yung gaano kahirap kumbaga ay gagawin natin. Pagka maski may isang materialis na wala, tapos wala kang mahanap na pwedeng kapalit, hindi ko tatanggapin yan maski magkano, unless na lang makapag-usap kami ng customer, papayag siya sa mga ganon, ay wala pong problema. Kung yung isang materialis na yun na kailangan doon sa isang arrangement, tapos wala kang mahagilap, ay talaga naman napakasakit nun sa ulo. O ito, nung nag-okay po yung customer doon sa may 850 pieces ng roses, talaga naman gumana yung calculation ng utak ko maski hindi ako marunong sa math. Yung mga panahong yan, natutuwa na rin po ako kasi kaya rin po pala natin gumawa ng ganitong klaseng arrangement. Pre, sa tulong din po ng dalawa kong kasama na si Alim at Imon, hindi mo na sila kailangang sabihan, sila po yung kusang lumalapit sa akin na kung ano po yung mga susunod na gagawin. May mga kasama tayong ganun, di ba? Huwag niyo sabihin hindi kasi marami na rin ako naging katrabaho, iba-ibang lahi. Pagka Indiano, naku, titignan ka lang yan. Pinapartani bad, Pilipini. Mga paps, salamat sa tiwala nyo. Kayo ang dahilan, ba't tuloy pa rin to? Kahit minsan may puna o masakit na salita, dahil sa inyo lumalakas ang loob ko talaga. Minsan mga kapwa florista ang pumupuna, hinahayaan ko na lang, bahala sila. Pag nababasa ko ang comment na masakit, ngunit sa puso may paps na nagsasabing keep it. Basta okay na sa customer, okay na rin sa akin yan. Bawat bouquet, bawat kulay, may puso't pagmamahal yan.